Our next awardee is the 12th Vice President of the Republic of the Philippines and a former chairman of the Housing and Urban Development Coordinating Council. As a former senator, he received over 16.1 million votes and emerged as the top senator in the May 14, 2001 elections. He is renowned as the author of 252 bills and resolutions, including significant legislation such as the Expanded Senior Citizens Act of 2002, Balikbayan Law of 2002, Quarantine Act, and Newborn Screening Test Act of 2001. Currently, he anchors ABS-CBN's flagship news program, TV Patrol, and has hosted various programs such as Magandang Gabi Bayan, Teleradyo Serbisyo Balita on Radyo 630, and KBYN, Kaagapay ng Bayan, from 2022 to the present. Throughout his career, he has received numerous citations and recognitions, as well as prestigious awards from different award-giving bodies and non-governmental organizations, including the Mass Media Award, the 7th and 9th KBP Golden Dove Awards, KBP Awards, and recognition from the Dangerous Drugs Board. He is a multi-awarded radio commentator, TV newscaster, and public affairs program host known for his fearless, focused, and committed approach to journalism. Ladies and gentlemen, our awardee for Outstanding Broadcaster, former Vice President Manuel Euterio Cabayan Noli de Castro, public affairs program host, broadcaster, and news anchor. This Lady Justice Statuette and Certificate of Appreciation are given to our awardee in deep appreciation for the invaluable support and contribution made to the success of the Public Attorney's Office and the advancement of the interests of its clientele. Given on the occasion of the 5th National Convention of the Rank-and-File Employees of the Public Attorney's Office on October 9 to 11, 2023 at the Philippine International Convention Center, given this day of October in Pasay City, Philippines. Signed by Dr. Persido V. Rueda Acosta, DSD, Chief Public Attorney. And now, we shall hear the message of our awardee. Dr. Persida Rueda Acosta, our PAO Chief. Sa lahat po ng mga opisyal at kawani ng PAO, ang dami pala nyo. Sa mga kasama ko po sa industriya at kapwa mga awardees, sa lahat po ng ating mga panauhin ngayong umaga, magandang umaga, bayan ng PAO! Pwede na kayo magtayo ng isang bayan sa dami nyo. Unang-una po, nais ko lang pasalamatan si Dr. Acosta at ang buong Public Attorney's Office sa pagkakalob sa akin po ng parangal bilang outstanding broadcaster. Ito pong pagkilala na ito ay isang malaking karangalan para sa akin at ako po'y nagpapasalamat sa inyong tiwala. Sa tema po ng pagtitipon na kabalikat at kapangyarihan ng katarungan sa kahirapan o the pillar and the power of justice against poverty. Malinaw na pinakikita po ang kahalagahan ng inyong misyon
bilang mga tagapaglingkod ng katarungan at bilang isa pong broadcaster, tulad ng iba ko pang mga kasamahang broadcast journalist na nandito ngayon, naging bahagi po kami ng proseso sa pagbibigay ng boses sa mga karanasan at pangangailangan ng ating pong mga kababayan na nangangailangan po ng katarungan, naghahangad, sumisigaw ng katarungan, craving for justice. This is not the first time that I have addressed the esteemed employees of PAO. Kung natatandaan po ninyo, I have had the privilege of speaking before you on several occasions, even during my tenure as Vice President of the Republic. And every time, it is an honor because of my deep admiration para po sa trabaho for the work that PAO does to help our marginalized, ang ating pong mga kababayang mahihirap. Thank you po, thank you. Hindi kayo nagsasawa. Ang aming pong tungkilin bilang mga broadcaster ay hindi lamang limitado sa pagbabalita ng mga nagaganap po sa ating bansa, mga pangyayari. Tungkulin din po naming magbigay daan sa mga boses na hindi madalas marinig, lalo na po ang ating mga may hirap na mga kababayan. At bilang po tagapaghatid ng mga balita at impormasyon, kami po ang tulay na nag-uugnay sa kanila sa mga institusyong may tungkulin at may magagawa upang malutas ang kanilang mga problema. At sa bawat pagkakataon na ako ay inyong kasama, ako po'y natutuwa at nagbibigay pugay sa inyong mga tagumpay at mga sakripisyo. Ang inyong serbisyo po ay nagbibigay pag-asa at katarungan sa mga taong walang ibang matatakbuhan. Imagine ninyo, kung wala hong public attorney's office, kung walang PAO, paano na sila? Saan sila tatakbo? Saan sila hihingi ng tulong para sa kanilang inaasahang katarungan? Di ba? Kahit ako po, malimit akong tumawag kay Attorney Presida, Attorney, meron ho ditong kaso na wala naman ng abogado, pwede ho bang tulungan natin? Eh kung wala ako matatakbuhan, sino tatakbuhan ko pang iba? Meron din naman, pero siyempre, iba pag lumapit tayo sa Public Attorney's Office. Kaya siguro malaki ang budget nyo. Pero wala kayong, wag na. Hindi po sapat ang pagbibigay ng boses lamang. Kailangan po nating tiyakin na meron pong mga mekanismo at mga institusyon na tutugon sa kanilang pangangailangan. At ito po ang kahalagahan ng Public Attorney's Office. Sa pamagitan ng inyong mandato, binibigyan ninyo ng pagkakataon ng mga mahihirap na makakuha ng libre na serbisyo ng abogado at makamit ang kinakailangang katarungan. Kaya dapat mataas ang sweldo ng mga abogado. Kung hindi, ano? Huwag na kayo humingi ng confidential, baka matanggal. Sa bawat pagkakataon po na ako'y kasama ninyo, lalo ko pong natututunan ang kahalagahan, ang inyong pagsisikap, at kayo ay makakaasa ng aking suporta at commitment
sa inyong mga advocacies at mga projects. Nandun ho lagi ako. At bilang isang broadcaster, patuloy po ako magsisilbi at taga-suporta at tagapagtaguyod ng PAW para po sa katarungan at pagtulong sa mga mahihirap. Sa bawat tagumpay na inyong nakakamit at sa bawat sakripisyo na inyong ginagawa, kayo ang mga tunay po na bayani na patuloy na naglilingkod at lumalaban para sa mga nangangailangan. Kayo yata po ang isang ahensya ng pamahalaan na masyadong busy dahil maraming kaso. At sa temang kabalikat at kapangyarihan ng katatagan laban sa kahirapan, tamang-tama ho ito, pinapakita natin ang ating layunin na palawakin pa ang malalapitan ng mga nangangailangan sa katarungan. At sa pamagitan po ng PAW, ang mga maliliit at walang mga boses at walang kapangyarihan at nabibigyan po ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanilang karapatan at makamit ang hinahangad na katarungan. Ang inyo pong serbisyo ay nagbibigay ng pag-asa at katarungan sa mga taong walang ibang matatakbuhan. At sa bawat kaso na inyong tinatanggap at inyong tinutugunan, kayo po ang mga haligi at kapangyarihan ng katatagan laban kontra sa kahirapan. Pamagitan po ng Public Authorities Office, tayo po ay nagpapasalamat sa inyong mga dedikasyon at katapatan sa inyo pong tungkulin. Sana wag ho kayong magsasawa, sabi nga nila, wag ho kayong magsasawa. Kaya wala ho tayong masasabi kundi ang PAW, ang isang ahensya ng pamahalaan na laging nilalapitan ng ating pangkaraniwang mga mamamayan. Kaya sa PAW, mabuhay ang ating pakikipaglaban para sa katarungan. Maraming salamat po. At muli, magandang umaga, bayan ng PAW. Salamat po. Thank you at thank you sa award. Sa muli. Ay, sa muli. Thank you po. Thank you. Maraming salamat, kabayan. And once again, congratulations to our awardee for Outstanding Broadcaster, former Vice President Manuel Euterio Cabayan Noli de Castro.